Halalan sa Barangay New Era sa Quezon City. Pinakatahimik, pinakamaayos at pinakamapayapa. Alamin muna natin ang detalye mula kay Eden Suarez Santos na may LV bag. Eden, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon, pero yung LV bag wala yan sa akin. Anyway, tuwing halalan yan ng obserbasyon dito sa New Era Elementary School sa Barangay New Era, Quezon City, yung mapayapa, tahimik, maayos. At hindi lamang yan, mabilis din ang isinasagwang botohan dito sa New Era Elementary School, kung saan dito sa bahaging kaliwa ko ay makikita ang priority polling place para sa persons with disability. Ganyan din yung senior citizens wedge at yung pregnant voters para naman maging komportable ang kanilang pagboto, yung ating mga lolo at lola, syempre yung ating mga PWDs at mga pregnant voters, kung saan ay kaninang maaga pa sila nagsimula, pero doon sa mga umahabol ay tuloy-tuloy pa rin naman yung kanilang mga pagboto. At dito naman sa bahaging kanan ko, nakita mo kumaway pa ang principal ng New Era Elementary School at masaya siya dahil nga sa maayos ang halalan dito. Makikita natin dito bagaman pila-pila pa rin yung mga botante ay mga nakaupo naman sila, wedge, hindi sila nakatayo, kaya komportable po ba kayo dyan? Wala naman problema sa ating pagboto. Wala po. Ayan, narinig din nyo. At syempre tuloy-tuloy yung ginagawang pagboto ng ating mga kababayan na wedge. Dito lamang tayo sa bandang pintuan para hindi tayo makaabala sa mga bumoboto. Ayon sa mga volunteer staff ng PPCRV wedge na tumutulong sa paghahanap ng mga nawawalang pangalan ng mga botante, walang masyadong problema silang nahaharap dito tuwing halalan sa Barangay New Era Elementary School. Nakatulong din kasi ng malaki ang pag-blast sa mga botante ng precinctfinder.comelec.gov.ph upang maagang mahanap yung kanilang presinto o precinct number bago pumunta dito sa New Era Elementary School. Ilan din sa mga nakausap ng Net 25 News ng mga election officers and staff na mas madali at mabilis ang pagboto ngayong 2025 midterm elections. Ito na yung ikatlong polling place na napuntahan natin ng Net 25 News sa halos kalahating araw na isinagawang eleksyon sa bansa. Samantala, wedge, pagkatapos naman bumoto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte para sa 2025 national at local elections, balik na siya sa Manila ngayong araw. Sa Maynila, nais ng Pangulo na i-monitor ang magiging resulta ng eleksyon ngayong taong ito. Maaga ring nagtungo sa polling place si senatorial candidate Rodante Marcoleta kaninang umaga dyan sa bahagi ng Philindes East sa mismong clubhouse ng subdivision sa Cainta, Rizal. Gaya ng ibang mga botante wedge ay pumila si senatorial candidate Rodante Marcoleta at walang VIP treatment sa kanya. At siya ay naging mabilis din ang kanyang naging pagboto. Halos wala namang isang oras yung ginawa niyang pag-fill up doon sa balota niya at mabilis din yung pagpasok doon sa voting machine. Pagkatapos noon, at saka na rin siya umalis upang mag-monitor din ng mga magiging kaganapan ng halalan ngayong taon na ito. Nais din niya na kagaya ng Pangulo na mismong yung mga siya mismo yung magpapasok nung kanyang balota sa VCM o ACM machine para makita niya, matiyak niya kung yung mga binotungan niya, yun ang nakalagay doon sa lalabas na resibo. Gaya rin ng Pangulo, nais ng senatorial candidate na yung mga kababayan natin na hindi pa nakakaboto, meron pang halos kalahating araw para magtungo sa kanilang mga presinto at bumoto ngayong 2025 midterm elections. Nakikita niyo naman sa bandang likuran ko, yung mga kababayan natin, itong mga botante ay tapos nang bumoto yung karamihan sa kanila at parang banding na rin nila yan, mga magkakapitbahay, magpapamilya, magkakaibigan na sabay-sabay na nagtungo dito sa New Era Elementary School para bumoto. Pagkatapos ay konting kwentuhan, kumustahan, ayan, at tapos na rin silang makaboto ngayong araw. Pero syempre hanggang mamayang alas 7 ng gabi, maaari pa rin makaboto yung ating mga kababayan. Agahan lang para naman hindi tayo umabot doon sa last minute bago magsara itong New Era, mga presinto ng New Era Elementary School. Yan muna ang update, Wedge. Back to you. Eden, dyan sa may bandang kanan mo, nakita ko yung pader
Nandiyan yung listahan ng mga presinto at pangalan ng mga botante? Yes, Wedge. Itong area na ito, nandyan kasi yung iba, no, yung hindi gumamit na ng precinct finders.comlec.gov.ph, pwede pa rin nilang tingnan dito sa mga nakapaskil na mga precinct number, yung kanilang mga pangalan, para naman ma-sure kung tama ba yung kanilang precinct number tsaka yung room na kanilang pupuntahan para makaboto ngayong araw na ito, Wedge. O Eden, ikaw ba'y nakaboto na? At kamusta yung experience ng pagboto ngayon na hindi na Smartmatic? Yes, Wedge, tapos na ako. Kita mo naman sa aking ako na meron tayong indelible ink. Mabilis lamang, Wedge. Halos ilang minuto lang natapos agad ako kasi naka-ready na nga yung listahan ng aking mga iboboto sa pagkasenador. Gayon din yung mayor, vice mayor at yung party list group. Gayon din yung mga local position na dapat nating iboto. Mabilis lang yung pag-shade natin kasi hindi naman kagaya ng mga nai-report sa ilang mga presinto, no, na yung pen ay talagang nagbablat. Yung nagamit natin ay okay naman, kaya shaded na maayos. At nung lumabas yung receipt ng aking mga ibinoto, chinek ko, tamang-tama naman lahat, pasok doon sa aking balota, Wedge. Oo. So Eden, talagang imposible na yung mga dating nararanasan natin ng mga flying voters sa kasalukuyan kasi ay automated elections na tayo. So yung mga pangalan ng mga namatay, hindi na nila pwedeng magamit. Wedge, kung ating pagbabatayan, yung prosesong dinaanan natin ay talagang medyo mahirap lumusot, kung ikaw ba yun. Kasi meron na rin picture, Wedge, na makikita, although dito wala na. Doon sa Payatas, kung saan ako bumoto, nandun yung picture ng boboto mismo. Kasama doon sa pangalan niya, tsaka doon sa kanyang precinct number, yung room number. At pagkatapos, pagpunta mo sa mismong presinto mo, ay ibibigay sa'yo yung balota. Actually, kilala na nga ako nung election officer doon dahil noong 2022, doon din ako mismo bumoto sa presinto na yon, yung room number na yon. So, hindi natin alam kung yung mga namatay na nakalagay pa sa listahan ay papaano ba mangyayaring makakapandaya pa sa pamamagitan ng mga yan. Hindi tayo masyadong expert yan, hindi natin alam yan. So, Comelec lang ang makakasagot niyan, Wedge. But definitely, sabi ko nga, yung prosesong dinaanan natin, medyo mahirap na yung patay na dati, makakaboto pa ngayon. Dahil meron tayong mga pangalan na, may picture tayo doon sa mga precinct number na nakadelegate doon sa ating pangalan, Wedge. Oo. Eden, huling tanong ko na lang, nakita ko kanina yung ilang mga video materials mo. May mga taga-PPCRV, naka-t-shirt sila at naka-ID. So, hindi malilito yung mga kababayan natin kung kanino sila lalapit at hindi maloloko ng mga masasamang loob. Yes, Wedge, kung meron kayong tanong, yung ating mga botante tungkol sa precinct number ninyo, yung pangalan ninyo, ay doon kayo pupunta sa Voters Assistance Desk kung saan mga volunteers ng PPCRV, yung mga nakopo. Dito sa New Era Elementary School, medyo mga bata-bata, mga kabataan, yung mga tumutulong dito para maghanap ng mga precinct number ng ating mga botante. Pero kung karanasan ng tatanungin, matagal na raw silang nakikipag-participate sa mga eleksyon dahil last 2022 at dun sa mga nakalipas pang mga eleksyon ay dito na rin talaga sila nakatalaga dito sa New Era Elementary School. Kaya naman alam nila kung papaano yung proseso ng pagboto dito. Kaya nga nasabi nila kanina, halos wala namang problema dito at maayos, mabilis ang pagboto ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Si Eden Suarez Santos, Nagbabalita Live.